Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Aniya na mga headlines sa Aksyon Davao. Mga pulis sa Marilog PNP sakay sa ilang pulis mobile giambush. Duha ka pulis ug usa ka sibilyan sa Maran. Usa ka kan-anan sa dalang San Pedro, gilamoy sa kalayo. Ang damyos, gibana-bana ang mukabat sa 3 milyones pesos. Padilla Brothers, nakigpulong kang Davao City Mayor Rudy Duterte aron kumbensihon nga modagan sa presidential race 2016. Gituhang kawatan sa San Pedro area, patay atol sa shootout. Samtang laing duha ka lalaki, gipusil patay sa managlaing insidente. Ug mga finalist sa Munting Mutya ng Davao 2015 atong ila-ilahon. Ang mga maaksyong balita, sugda na! Para saan nga ba ang mga nakatambak na mga relief goods? Tulad nitong DFD-15. Nananatili pa rin daw siyang kampiyon sa puso ng kanyang mga kababayan. Davao, Southern Mindanao, mayang hapon, adlaw nga Lunes, Marso 9, tuig 2015. Kauban ang inyong mga muaksyong tigbalita. Atod namo mga balita o impormasyon nga angin inyong masayran. Kini si Micah Portadera. Makita na usab kita sa laing nasud pinaagi sa Aksyon International Channel kini si Jem Avanceni Arenas. Partner, mga kapatid, mayang hapon kaninyong tanan. Duha ka pulis o usa ka sibilyan ang Samaran human gi-ambush sa mga gituang rebeldeng NPA gahapon sa Udto sa Marilog District. Apan una pa nahitabo ang maong insidente, 7 ka mga dagkong truck ang gisunog sa mga NPA sa Bukidnon. Umaaksyon si Irene de la Cruz. Tadtad og bala kining pulis mobil sa Marilog PNP human giambush sa mga gituwang rebeldeng New People's Army sa sitio Maharlika, Barangay Baganihan, Marilog District, Davao City pasado las 12 gahapon sa Udto. Nagkatag ang dugo sa mobil gikan sa duha ka pulis nga naangol nga sila SPO2 Roger Sevillano ug PO1 Marlon Cuprada ug sibilyan nga si Ruel Ahaw kinsa daling gidala sa balay Tambalanan. Matod sa driver sa mobil nga swerting nakalingkawas, pabalik sila sa girespondihang truck sa beer nga na-highball diyang gipaulanan og bala sa dili moubos sa 30 ka mga rebelde nga nagtago ibabaw sa buntod. Ka-return fire gyapon ang atong tropa gamit ilang mga baril nga short firearms nila. Posible kami gyapon ang matarget kay nabilong man gyapon mi sa uniform personnel. Then klaro man gyud nila nga puti ang amuang sakyanan. Patrol car pa gyud eh. Wa ko nakita nga mga tao, ma'am, kundi ang mga barilang, tingog sa barilang, mulolis man mga 50 yata ito ka buto-buto. Naigo sab og M203 nga bala kining pribadong sakyanan nga nagsunod sa pulis mobil. Hinuon, swerting wala na angin ang mag-asawang sakay nga padulong unta Valencia, Bukidnon. Kami gyud sunod. Humanto sila. Then sa siging fire di wala namin akong bana ningon lang siya nga upo. Di upo bukod tabon ko ana pero buto dito. Ay nag-stop nga blue nga van, siguro Hyundai siguro. Wala po ko kay wala may nanaog, wala na ikuan. Wala man siya mag-move. So nag-overtake lang ko. Time na nag-overtake ko, kato na pak na. Siguro daghan. Na big explosion na ako nakita diri sa taas. I don't know, basta akong mga buto siguro mga 5 ka tao. Mipahigayon-dayon og clearing operation ang kasundaluhan sa lugar. Na-recover ang usa ka M203 nga bala, dagang basyo sa gituang M16 ug AK-47 nga armas. Nakuha sab kining gitawag nga suyak o mga armas nga gama sa kawayan ug taas nga wire nga gigamit sa IED. Anaa matud pa sa 7 ka IED ang gimontar sa mga rebelde, diin 5 lang niini ang napabuto. Apan una ang pagpangambush, 7 ka truck ang gisunog sa mga rebelde sa sitio Kipulot, Barangay Palakapaw, Quezon, Bukidnon gahapon. Matod sab sa driver sa natumba nga truck, 2 ka lalaki ang kalit ni harang sa dalan, maong kalit siya nag-brake rason nga na-highball. Nato ni harang sa imo, sir? Naato ganiha nya. Wala. Wala naman pagkatumba naman nang hawa naman sila. Umaaksyon, Irene de la Cruz, News 5.
Nangayo og pasaylo ang mga rebeldeng NPA kay Davao City Mayor Rodrigo Duterte kabahin sa panghitabo gahapon. Sumala nila, dili nila target ang mga pulis nga miresponde. Apan bisan pa man niini, hingpit gihapong gikondena sa militar ang pagpangatake. Umaaksyon si Lerma Alingalan. Eksklusibong nabisita sa News 5 ganinang buntag sa SPMC ang duha ka marilog pulis ug usa ka sibilyan nga samaran sa pagpang-ambush sa mga gituohang miyembro sa rebelding NPA gahapon. Amo sab nakahinabi si SP Otto Roger Civiliano kinsa nakahiagom og samad pinusilan sa walang nawong. Matud pa niini, hilabihan ang ilang kakurat dihang gipaulanan sila og bala sa mga NPA. Nakabalos pa kuno sila og pabuto, apan wala na nila masuta kung aduna ba sila'y naigo tungod sa kakusog sa ilang padagan. Tingala dyan may kay matungal dito may maminihunong. Matunga ang driver magaling wala na igo ang driver. Matunga nakadiritso dyan may area na nakahawa mi sa area. CPO1 Marlon Comprada nakahiagom og 8 ka samad pinusilan. Hinuon ana kini sa luwas nga kahimtang. Ang pagpang-ambush nga nahitabo sa Marilog area subling gikondena sa kasundaluan. Sumala kang First Lieutenant Virgil Lacambra sa 10th Infantry Division ang maong insidente. Sukwahi sa kanunay nga ginabutyag sa rebelding pundok nga tumong nila ang kalinaw. Posible matud pa nga giplanuhan gayud sa mga rebelde nga atakihon ang mga pulis. Gani ang maong aktwasyon sa NPA nakalapas matud pa sa karil. Nagpapakita lamang ito ng kanilang desperation o desperate moves. Actually, kung makikita ninyo, sa series of banditry attacks nila, puro mga civilian ang kanilang tina-target, which are soft targets. Following nga yung mga debacles nila, yung mga failures nila sa mga engagements against mga tropa natin. Nagtuo ang 10th Infantry Division nga ang mga nagpaluyo sa pagpang-ambush mga miyembro sa BBC-1 ilawom kang Commander Parago og Front 6 sa North Central Mindanao Regional Command sa NPA. Sa karon, nagpadayon ang manhunt operation sa kasundaluan batok sa nagpaluyo sa panghitabo. Umaaksyon. Lerma Alingalan, News 5. Ipatawag gabi ni Mayor Rodrigo Duterte ang tanang mga dagkong opisyal sa DCPO, CIDG Task Force ug pang ahensya sa otoridad sa Davao City. Kini aron nga siguruhon ang seguridad sa syudad sa taliabot nga selebrasyon sa Araw ng Davao. Inon kumpiyansa ang otoridad nga mahimong malampuson ug malinawon ang maong kalingawan. Gipangayo sab ni Duterte ang tabang sa katawhan sa pagbantay sa palibot aron nga malikay sa bisan kinsa mang buot musamok sa mga dagkong aktibidad. Sa pikas bahin karong adlaw nakatakdang ipatuman ang pag-ubos sa flag down rate sa mga taxi sa tibuok nasod. Apan sumala sa LTFRB 11, gikinahanglan pa nila nga mopahigayon og information drive sa Davao Region busa dili pa kinihingpit nga mapatuman sa ilang area karong semana. Umaaksyon si Lerma Alingalan. Sugod karong adlaw, gikan 40 pesos, 30 pesos na lang ang flag down rate sa tanang taxi. Kini subay sa gipagawas nga temporary order sa Land Transportation, Franchising and Regulatory Board kun LTFRB Head Office. Gipetisyon Disyembre 2, 2014 ang pag-ubos sa flag down rate sa mga taxi ug tungod sa sunod-sunod nga rollback sa presyo sa lana, giaprubahan kini. Good news kini alang sa mga commuters. Apan ang uban, buot moubos sab ang presyo sa mga palaliton. May tabang siya. Kaya makatipid pa min. Kanunay ka nagakuha ng taxi ma? Oh, pag mangumpra. Mas mahal sana kung ang kuan, mga palitonon ang mababa, dili ang kay dili man ko permi ga taxi pero permi man tagakaon, mas mahal pag mababa na. Paliton. Okay. Apan sagad sa mga taxi drivers, wala gikalipay ang maong balita. Dili gid ayo ko paboran na nga kuan nga sistema kay lahi man ang atong presyo sa gasolina dis Davao. Ang Manila barato man ang ilang gasolina dito. Nya diri mubo man tang ataas man atong gasolina dinhi. So hitabo ora og kanse kay mi pod. Kaysa karong gani nga kuan kanang 40 maglisod man gani may og ginansya. Lisod amot lang. Dako yun ang mawala sa mo Ano man? Samantala anang nalay mga napulo ka pasahero makasakay sa mo, di pila na yung mawala sa mo, 200 na.
Sumala sa LTFRB sa Davao Region. Niadtong Marso 6 ra nila nadawat ang temporary order gikan sa head office. Busa, gikinahanglan pa nila nga magpahigayon og information drive ngadto sa mga taxi drivers ug operators kabahin sa bag-ong balaod. Wala pa namo na inform ang mga taxi operators o mga taxi drivers ng general public officially. So Director Go deemed it proper and wise na for this week we will conduct information dissemination. Sa sunod Lunes, Marso 16, strikto nang ipatuman sa LTFRB 11 ang 30 pesos nga flag down rate. Busa mibahal sila sa tanang mga taxi drivers nga mag-overcharge sa ilang mga pasahero. Adunay multa nga 5,000 pesos alang sa first offense, 10,000 pesos ug 30 kaadlaw nga ma-impound ang unit alang sa third offender, 15,000 pesos ug pagka-cancel sa prangkisa niini. Dili na i-calibrate ang mga metrohan sa mga taxi. Busa, otomatiko na nila kining ibawas sa bayronon sa pasahero. So kung kani nga unit nag-violate og katulo, ang franchise niya na 10 units, tanan kung cancel. So bugat kayo ang penalty na ni. That's why dapat naging proper and ample time of information dissemination. So with that, hangyo mi sa pagsabot sa all stakeholders. Dugang sa gubangon na sab sa mga taxi drivers kuno galing maaprobahan ang petisyon nga bawasan og piso ang 3 pesos og 50 centavos nga patak sa kada mosunod nga 300 meters. Umaaksyon. Lerma Alingalan, News 5. Ug daw ang usa ka kantanan sa dalang San Pedro ning syudad human gilamoy sa kalayo ganina ang kadlawon. Ang damyos mikabat matud pa sa kapin 3 milyones pesos. Umaaksyon si Mike Pasco. Sa cellphone video nga kuha ni alias Ansang Hero, makita ang pag-ulbos o sa kadakong kalayo gikan sa Madel Fast Food sa dalang San Pedro, Davao City mag-alas 2 kanihang kadlawon. Gani nadamay sab sa sunog ang duha ka katapad nga establishmento nga natalang partially damage. Pipila sa mga trabahante sa katapad nga establishmento sa Manirayan, Brua ang mibati og kalisang. Yung mata man gud nako alas 2 siguro to kana dara nagsugod ng kayo dito sa kanang wa man kabalog asa gyud pero dito gyud ang kita nang kayo dito gyud kay nangatulog man mi sa sulod. Oh yeah. Pagplanta na mo kasug-sug na gyud kay kayo. Yang among gibuhat nanaga na lang ni kuha lang namo mong gamit gawas na lang ni kay sug na mga aso. Singgit ng mga tao diri kay wala nga tulog man mi dito nadako na din kayo sa luyo wa mi kabalog nanday sunog sa muang luyo. Sa inisyal nga investigasyon sa Bureau of Fire Protection, posibleng electrical short circuit nga gikan sa mismong kan-anan ang gamot hinungdan sa miulbong kalayo. Og tungod kay adunay mga nadamay nga mga establishmento, gibana-bana ang mukabat sa kapin 3 milyones pesos ang kinatibuk ang damyos. Natay witness nagsulti nga dito nagsugod sa likod. So mas probable dito sa ilang nasa dito ilang main nga nasa kuryente, possible electrical ang problema niya tungkol. Initial diri sa sa kaning ponte ug sa combat ni mga 1.5 to 3 m. So more or less para appeal ning sa Radiance na sila isa ka rumpod nga na appeal mga 3.1 all in all na all in all. Aduna sab upat ka mga nag-check-in sa katapad nga ang daling gidala sa ospital human sa mga nakasinghot og aso apan gitalang luwas na sa delikadong kahimtang. Pahimangno karon sa kabombiruhan ngadto sa katawhan paning kamutang ma-check ang mga linya sa kuryente, ma-check ang mga nakasaksak nga mga appliances ug ubang butang nga pwedeng mahimong hinungdan sa sunog. Taliwala sab sa maong sunog nang hinaot ang BFP nga mubo ang insidente sa sunog ning panahon sa Fire Prevention Month. Umakson Mike Pasco, News 5. At ang gituang kawatan sa San Pedro area patay atol sa shootout. Samtang alaing duha ka lalaki gipusil patay sa manayong insidente ug atong ilailaw ng mga finalists sa Munting Mutya ng Davao 2015. Kinaguman pa sa pagbalik sa Aksyon Davao. Duha ka lalaki patay sa managlaing insidente sa pagpamusil dinhi sa Dakbayan. Samtang usa ka gituohang kawatan patay atol sa shootout sa San Pedro Police ganinang kaadlawon. Umaaksyon si Mike Pasco.
Pasado alas 8 gabi dihang wala na kinabuhi nga nagbad-ay sa gisakyang motorsiklo si Alvin Dianio. Naligo kini sa iyang kaugalingong dugo human gipusil sa duha ka wala mailing momuno sa Lubugan Turil, Davao City. Matod ni alias John John, driver sa gisakyang motor sa biktima, misakay ang biktima kaniya gikan sa sabungan sa Turil. Apan pag-abot ni ini sa Lubugan Turil, gitaparan kuno sila sa duha ka sospek, dayon gipusil ang iyang pasahero. Wala sab ni ini na may ungan ang mga sospek sanglit, pareho kining nakabonet. Gisabayan ra niya to. Isabayan ra ba? Pagbaril. Mo ba? Pasayro na ko. Pero kabantay ka. Naisulod sa iya. Wala balo sir. Namasayro naman ko. Driver naman ko. Sumala sa pamilya sa biktima, niadtong tuig 2011 lang kini nakagawa sa prisuhan gikan sa unom ka tuig niining pagkapriso tungod sa kasong homicide. Sa karon, padayon pang giimbestigahan sa otoridad kung kinsa ang sospek sa maong pagpatay. Pasado alas 2 ganihang kadlawon sab, usa ka wala mailing lalaki ang gipusil patay sa wala mailing mga sospitsado sa Nedea Street, Barrio Obrero, Davao City. Nakuha gikan sa posisyon sa biktima ang kalibre 22 nga pistola o mga basiyo sa bala. Usa sa mga anggulo gitan-aw sa otoridad mao ang posibleng pagkalambigit sa biktima sa gang war. Daghan tag anggulo ani nga makuan kung nangawat ba ni siya or gang ba ni siya. Padayon pang ginaila sa otoridad ang identifikasyon sa biktima ug ang motibo sa pagpatay niini. Pila ka minuto sa pamilabay, napusilan patay sab sa San Pedro Police kini usa ka notadong kawatan dinhi sa Mar 41, Davao City, pasado alas 3 sa kadlawon ganiha. Misuway matod pa og sulod niining panimalay sa pamilya Roldan ang sospek. Maayo na lang kay daling nakatawag og pulis ang nakaroving nga si Barangay Kapitan Tata Liubit og mga tanod niini. Sumala niini, notadong kawatan sa area ang maong sospek. Pamilyar sa kuan ito hanan kay 2012 na himdumduman pa nako nga nadakpan ko ginig akyat bahay gapon nga kaso. So ganina nakita na ko na balik mo to na nanawag na ko sa San Pedro Police nga ikog police assistance. Kaya among gisuwayan og pangita kay nagbahis-bahis siya diri kanang mga alaunas kadlawon. Naaktuhan na to ni saka na siya sa balay, diri nga balay no. Kay nawag si kapitan sa to nga na siya napansin nga suspicious nga tao. Umakson Mike Pasco, News 5. Patay na dihang nakaplaga ng usa ka caretaker sulod mismo sa ginatrabaho ang Pisonet Cafe gahapon sa kadlawon. Ang halin nga nakolekta sa biktima gilimas sa mga kawatan. Umaaksyon si Lerma Alingalan. Naligo sa kaugalingong dugo ug napuno sa samadinong gaban ang patayng lawas ni ining 18 anyos nga si Ramil Peras. Napalgan kini sulod sa gibantayang Pisonet Cafe sa SIR Matina, Davao City at tubangan lang sa TMC o Traffic Management Office alauna sa kadlawon adlawng Domingo. Sumala sa TMC personnel nga si Carlito Piamonte, aduna siya'y nadungog nga kasikas alas 12 pa lang sa tungang gabi. Pipila ka minuto ang milabay, usa ka lalaki ang migawas sa internetan ug nagdali-dali og lakaw palayo, hinungdan nga nagduda na siya. Iyang gisusi ang lugar ug napalgan ang biktima. Gisulayan pa ni Piamonte og guko ng suspect, apan wala na niya kini maapsi. Wala sab niya na may ungan ang suspect. Wala lang ko kay siyempre sarado di hilom. Di sa to pa okay lang. Balik og tulog, higda ko ba. Taon-taon mga 4 minutes siguro. Ni abli ba nadungog nako. Ni abli gihinay abli. Tapos nakita nako ni gawas. Pila ka buka tao? Isa lang ka tao. Nya nihinay siya lalaki, nihinay sa lakaw diya. Nagtinil pag abot sa unahan ni sutoy sa dagan. Sumala sa tag-iya sa internetan, kinsa kabanay sab sa biktima, wala siya'y na ilang kaaway ni ini. Gani naningkamot pa kini og panarbaho aron makaeskwela. Pag umangko na sa kong asawa. Umangko sa kong asawa. Unsa wala siya nakapikil. Wala man. Wa po ni barkada po ni. Wala man gayo kay buutan man po na bataan na. Gang wala po ni gang unsa na. Wala man. Wala. Duda sa kapulisan, tulis ang motibo sa pagpatay sa biktima. Sanglit, wala na ang gibana-bana ang 4,000 nga kita niini. Nagtuusab sila nga dili lang usa ang mipatay sa biktima tungod sa ubay-ubay nga samadinong gaban niini. Sumala sa usa ka kasaligang impormante, usa ka alias Andoy ang gipangita karon sa kapulisan. Hinuon, padayon pa ang investigasyon aron mailhan ang nagpatay sa biktima. Samtang sa Turil area, nakahiagom og samad pinusilan sa paa kining si Nobi Taba. Ug ang kauban niini nga minor de edad nga si alias John, nakahiagom sab og samad pinusilan sa tuo nga abaga og likod niini. Human gipusil sa sumpak Domingo sa kadlawon. Gikan nagdisko ang duha og dihang sakay na sila sa payong-payong. Kalit lang sila nga gipamusil. Gipusil ra mi kalit. Wa mo kakita.
Wala may kakuan sa naong. Wala pinag-riot ng lugar. Wala man pod. Kay papaulit na gani minyo. Pag-abot na mo dira sa unahan, mo gitira mi kalit. Daling gitambalan ang mga biktima samtang padayong ginaimbestigahan ang insidente. Umaaksyon. Lerma Alingalan, News 5. Usa ka empleyado sa sentro ang napreso human makuha og illegal nga droga samtang usa ka negosyante sikop ato sa gipaygayong buy-bust operation sa pulisya atong ibalik si Lerma Alingalan alang sa report. Balhog karon sa prisuhan sa Santa Ana PNP ang empleyado sa sentro nga si Erlito Aninyon. Human makuhaan og duha ka sachet sa gituuhang shabu samtang nag-foot patrol ang kapulisan sa Barangay 31-D Boulevard, Davao City adlawng Domingo. Duha ka tuig na nga street sweeper sa sentro ang dinakpan. Hinuon, giangkon niini nga usa ka tuig na siya nagagamit og droga apan wala matod pa siya nagapamaligya. Lawat. Salap na rin. Say kwan. Matay mo. Niyabawon bla. Green siya sa amigo dala. Sikop sab sa kapulisan ang negosyante nga si Razel Fuentes. Dihang gikasa sa Buhangin PNP ang buy-bust operation sa Magbanwa Compound, Carnation Street, Buhangin, Davao City adlawng Sabado. Nakuhaan kini og pipila ka mga sachet sa shabu nga mobalor ngadto sa 7,000 pesos, pinaugang dahon og liso sa marijuana, drug paraphernalia og buy-bust money. Limitado ang giluhatang pahayag sa suspect, apan gipanghimakak niini nga kaniya ang mga droga. Nako. Kinsa man na? Bilin lang. Dili na mo, ha? Bilin lang. Ni Bilin lang. bilin lang sa imo ha. Wala naman. Magatubang og kasong paglapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act ang maong mga dinakpan. Umaaksyon. Lerma Alingalan, News 5. Sa Toril area, sikop ang usa sa mga gituang supplier og shabu sa barangay Lubogan. Ang sospek napugos ra matod pa nga mosulod sa illegal nga aktibidad tungod sa giprendang balay. Umaaksyon si Mike Pasco. Malampusong nasikop sa gikasang buy-bust operation sa Toril PNP si Ana Rupina Abdullah sa gikasa nga buy-bust sa mismong panimalay niini sa Purok 21 Manggahan, Bukana, Davao City pasado alas 12 gabi. Nakuha gikan sa sospek ang upat ka mga dagkong sachet sa gituang shabu ingon man ang buy-bust money. Sumala sa sospek, napugos kinig pamaligya og droga aron nga malukat kuno ang naprindang balay. Kadugan na operation mo te? Wala pa mga sobra pa bulan siguro sir. Unsa may rason? Problema sir. Ha? Problema. Unsa problema? Akong balay na prenda wa may kapuy-an. Wala sa matod pa'y kasayuran ang bana sa sospek sa illegal nga binuhatan sa asawa. Wala ko kabalo. Operasyon niya. Kay akong istorya sa imo, moabot mugi kang wala size, moabot ko lasing ko na sa Wala ka nakabantay. wala ko kabantay kay kana akong tindahan dugay na ako napundar duha ra gud mi anak, duha ra gud mi mag-asawa. Matod ni Police Chief Inspector Hamlet Lerios sa Lubugan, Toril ang area sa operasyon sa sospek sa pagpamaligya og illegal nga droga. Last month kasi na-monitor namin nagbagsak siya doon sa Toril. Kaya kanina ang tropa nag-decide na i-bypass siya. Kaya lang hindi siya makaalis-alis kasi nagabantay siya ng tindahan. Kaya dito na lang sa area ng Bukana kami nag-operate. Mag-atubang ang sospek og kasong paglapas sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Umaaksyon, Mike Pasco, News 5. Nakigpulong ang mag-igsuong Robin ug Romel Padilla kang Davao City Mayor Rodrigo Duterte ni atong Sabado. Usa sa mga nahisgutan mao ang pagsuporta sa mag-igsuon kung ugaling mo kandidato kini sa 2016 presidential election. Umaaksyon si Lerma Alingalan. Sa akin pong palagay, wala na po talagang pag-asa ang Pilipinas kung hindi si Mayor. Siya na lang po talaga ang nakikita naming makapagtatawid sa atin sa mga problema po nating dinadaanan. Suot ang t-shirt nga adunay printa, Duterte, atin to pre. Mao kini ang giluwatang pahayag ni Robin Padilla dihang nakigpulong kang Davao City Mayor Rudy Duterte kauban ang igsuong si Romel Padilla ni adtong Sabado. Tumong matod pa sa pakikita nila nga kumbensihon ang mayor nga mudagan sa 2016 presidential election. Nakita matod pa sa mag-igsuon ang dako nga kalambuan sa Davao City ug ang ligon nga baruganan niini sa pipila ka mga isyu, ilabi na sa isgutan ng pangkalinaw sa Mindanao. Una po yun, isang salita. Kapag sinabi niya, ginagawa niya.
nakita naman po natin ng Davao City. Una nagipamahayag sa mayor nga pabor kini sa pagpadayon sa peace talk tali gobyerno og MILF. Isip Muslim, naghandom sab si Robin nga maundang na ang kagubot sa Mindanao. Apan si Mayor Duterte, wala pa miluwat og pahayag kabahin sa apila sa mga Padilla nga padaganon kini. Mga Padilla brothers would like, or they are supporting me, and I would like to express my gratitude. And hindi basta-basta naman na isang tao. Kaibigan kami, but we are not really that close. Apan matod kang Robin samtang wala pay desisyon si Duterte sa plano ni ini sa natad sa politika. Giplanuhan usa nila nga himuong pelikula ang kinabuhi sa mayor. Gani giuban pa sa duha ang direktor sa award-winning movie nga Bonifacio nga si Enzo Williams. Mamahimo kuno nga inspirasyon ang kinabuhi sa mayor alang sa kadaghanan. Sinama ko pa po ang direktor ko sa Bonifacio. Dahil sa mga oras na ito, hindi po namin talaga mapuwersa si Mayor na tumakbo. Kaya ang usapan po namin napunta na sa pelikula. Nakikiusap po kami sa kanya na sana magawa po natin yung buhay po ninyo para makapagbigay man lang ng inspirasyon sa mga tao. Wala pa sab nahimong desisyon ang mayor kalabot ni ini. Umaaksyon! Lerma Lingalan, News 5. Sa padayong selebrasyon sa bulan sa Marso isip Women's Month, may paigayan og usa ka Ecumenical Youth and Student Forum ang University of Immaculate Conception netong Sabado. Giisgutan dinhi ang leadership, protection o development sa mga kababainan sa tibuok sektor sa katilingban. Una ang mga anak, ang mga unak na tigulang, then ang mga bata next, ang last na ang mama. So bali, hatagan na to sila murag pagpansin, ma'am, na dapat sila po gina-empower nila sa sarili nila, hatagan nila og pagtagad ang ilang mga sarili, kaya sila ang pinaka-importante po sa balay. Napili na ni atong Sabado sa hapon ang 16 ka mga finalist nga magtigi alang sa Munting Mutya 2015 Grand Coronation Day sa Lunes. Ang mga chikiting gibida ang ilang makabilib nga mga talento. Umaaksyon si Paolo Anota. Gipabilib sa mga batang babae ng mga kandidata sa Munting Mutya ng Davao 2015 ang mga hurado o mga manananaw sa Gaisano Mall of Toril ni atong Sabado sa ilang talent presentation. Nagkandaayang talento ang gipakita. Adunay may kanta, misaya o gano'n na pod nag-ala drama acting. Ang mga ginikanan o mga higala sa mga bata, todo suporta sab. Nahimong crowd favorite ang 6 anyos nga si Pauline Tumulak nga misaya o gusto ka tradisyonal nga ifugaw dance. Sa 26 kami salmot, tulo ang nakadaog isip best in talent. Ang mga midaog, mao si Rudian Eve Simbulan sa iyang Mulan song interpretation. Ang cute na si Pauline Tumulak o ang mother and daughter dance tandem ni Talia Hailey Posadas o MK Sobrecari. Gina-remind na i-enjoy lang niya ang moment sa pag-join sa Munting Mutya ng Davao. Kaya this is her second time around lang sa pag-join. Ug pag-abot sa pinili ay sa mga finalist, nahimong 16 ang ihap tungod nindot ang mga talentong gipakita sa mga bata ug naglisod sa pagpili ang mga judges. Unang napili mo ang midaog sa talent presentation. Dayon, si Lady Jewel Agduma, Isabel Luis Bemet, Angeline Norin Tamasin, Christine Suri Gudiano, Ina Jane Majos, Zara Abi Saleh, Samantha Lay Origines, Athena Jessica Claire Maglacqui, Mercy Joy Eliza Conciliado, Ellen May Soliano, Princess Jean Arsenal, Zairine Godines ug Bethlyn Gray Santander. Gipasabot hinuon sa usa sa mga judges nga si Oscar Kasaysay nga gipili nila ang mga kandidata nga makapakita nga gi-enjoy nila ang ilang kabataan. Giawhag sab sa marketing associate sa Moong Mall ang tanan nga mutanaw sa Grand Coronation Day sa March 16. Talent portion among ginapangita kung unsa gihimo sa mga bata na mas mahimong bata pa gyud sila. Kay naman ko yung mga talent na ginapugos lang gyud kaayos, labi na ang ilang makeup, ilang mga salina. I am very happy because they were judged fairly. And also, I would like to invite also everyone on our Grand Coronation Day at Gaisano Mall of Davao, 2 p.m. That will be on March 16. Makadaog og 25,000 pesos ang mapiling Munting Mutya ng Davao karong tuiga. Umaaksyon, Paulo Anota, News 5. Apit na gid, no? Aron Davao na gid. Og happy birthday sa akong idolo sa running or kaning sa marathon, walay laing kundi si Merlin Legaspi. Happy birthday nimo, sir. Ug mao katon 30 minutos nga siksik sa mga balita ug impormasyon nga nagpat sa pinakamaksyon nga newsroom sa Dakbayan. Alang sa dugang pa mga balita, lagon lang sa www.interaction.com.
DZUK.com. Ug happy viewing sa RD Boy Security Escorts nga sila PO3 Sab, PO3 Sakare, PO1 Mascardo ug PO1 Hibaya. Ug kung adto na mo'y mga balita ang abot ninyong maaksyonan o dili kahamang litrato ug video sa mga panghitabo sa inyong lugar, i-post lang kini sa TV5 Davao Facebook page. Labaw pa sa balita. Aksyon Davao. Kini si Mikey Portadera. Kini si Jem Avanceni Arenas. Saan man. Kailanman. Kapatid.